Ang panawagan ko lang po is sana po makuha ko po namin and lalo na po ni Kilua yung hustisya po. Subscribe to my channel, Dennis MTV, and follow my Facebook page at Dennis Sarmiento Mota. Ano? Be, Kilua. Kilua ko. Patingin nga ako ng face, bebe. Patingin ng face si mami. Taman ba naman ako? Wala ka sa ako na ta. Kinigbak na lang mo. Kasi puro magkamita ko ng mga napisyo. So ginibungan ka na. Mas grabe man. Tamo na nakukuha. Grabe naman ka. Iya ako. Kurang sa to. So iba pang 1,000 to. Kaya alangan man po noon man na mo. Isa po nag-feedback. Kami po. Isa. Siyempre ako. Saka so darwang nagpatabang po ako. Hindi naman na mo kaya. Talagang ko wala. Pero saan? Dala mo tinawas mo na. Grabe man gamoy! Pinagandaan pa na mo every birthday kita! Arap po kanya nangyari. Kami po, ginibusan naman na muso. Obligasyon na mo. Tama kami kayo itong mga ginagin. Kalin mo pa lang ito. Arap po kanya nangyari. Kami po, ginibusan naman na muso. Obligasyon na mo. Tama kami kayo itong mga ginagin. Kalin mo pa lang ito. Di mo naman mga makakinding na perwisyo na ito, nakakagat sa din. Siyempre. Meanwhile, Panawagan ko lang po is sana po makuha ko po namin and lalo na po ni Kilua yung hustisya po na deserve niya kasi masyado pong naging hindi maganda yung naranasan niya bago po siya nawala. And nananawagan rin po ako na sana maitigil na yung mga pang-aabuso sa mga hayop, sa mga alaga natin. And para po sa mga non-pet owners na if mayroon na po kayong nakikitang ganyan na pangyayaring pananakit, pang-aabuso, lalo na po yung issue na pag dog meat trade, sana po wag nyo pong piliin na manahimik na lamang at piliin na walang gawin. Makialam po kayo at lumapit po sa dapat lapitan na hingian ng tulong. And ipaalam nyo po para po maitigil na to at mabigyan po ng aksyon and para po wala nang magiging sunod pang mga biktima sa mga susunod na pagkakataon o na mga darating na panahon. Nung una po naming pagkausap after po nung incident is nung sa barangay na po. And tinatry po na dalhin po sana sa agreement or pakikipag-usap, pero syempre po bilang ako na nasasaktan, nagigrieve, hindi po ako pumayag na madala sa agreement na lamang at ilalaban ko po talaga ito. So ngayon po nakipag-coordinate na po ako sa meron na pong from council
nakapag-file na din na po ng mga blotter reports, and yung nakikipag-coordinate na po kami pati po sa PAWS. So, they are with me na po. And makikita niyo din po na darating ang araw na makukuha po natin yung hustisya na kailangan ni Kilua. 3 years old po, magfo-4 sa August 15. Dinala po siya dito is 2 months. 2 to 3 months. Nangagat daw po, tas pinatay niya na daw po para wala na daw pong makagat. Naniniwala po ako. Hindi po kasi, sabi ko nga po doon, and paulit-ulit ko pong sinasabi na, if yung baby ko nakakagat, sana po hinanap man lang si owner or gumawa siya ng way para makausap yung owner, may mag-antay sana siya, and willing naman po sana akong magbigay ng expenses regarding sa vaccination. Animal Kingdom Foundation po ata yun. And yung PAWS po. And may mga lumalapit naman po sa akin na tulong, and lahat po hinihiling isa lang yung hustisya po para kay Kilua. Opo, syempre po bilang ngayon nga po na nag-viral na handa naman po ako na prepare ko naman na po yung sarili ko na may mga mababasa po talaga ako na masakit sa akin, and may mga kwento-kwentong malayo sa katotohanan. And hindi na po natin yun may iwasan dahil parte na rin po yun ng social media. Pero syempre mas matimbang pa din po kung ano yung katotohanan, and nakakataba naman po ng puso na mas madami naman yung nagsaside po kay Kilua and sumusuporta. Madami pong nagmamahal kay Kilua.